Shaddai. Nais po naming malaman kung saan po kayo sa atin sa Pilipinas at sino po nag-invite sa inyo. From Tarlac po, nag-invite po sa akin. Laika Marias po, nag-invite po sa akin si Mami. Ako galing ng Diyos ang nag-invite po sa akin sa atin. Welcome po mga kapatid. Ang El Shaddai po ang El ay God at Shaddai ay Almighty. At ang Diyos na, ang layunin po ng El Shaddai ay maihayag ang mabuting salita at ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng anumang karamdaman, pisikal at espiritual. At tayo po ay nasa ilalim ng simbahang Katolika. Kaya po tayo ay nakikisa sa banal na misa tuwing alas 11 po ng umaga hanggang alas 12. At tayo po ay may gawain every Tuesday and Friday po ng 8:30 ng gabi hanggang alas 10 po. Ganun din po ngayong Sunday, every Sunday po, ganitong oras po ng hapon. Ang panyo po na hawak ninyo ay napakabisa po yan na pinabasa po yan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng gabi, alas 3 po ng hapon, alas 6 ng gabi. At ang mga kahilingan po natin, kung tayo po ay magtitiwala, basahin lang po natin yung nakasulat sa banyo na yan, ang Psalm 91. At manalig lang po tayo at magtiwala sa Panginoon, tiyak na tayo po ay tutugunin niya. Amen po ba? Ayan. Salamat po mga kapatid at welcome po ulit. Nais po, here po pala, sorry. Sige. Taas natin ang ating kamay para sa kanila. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na aming mapagpalang Ama, salamat sapagkat muli kayong nag-aakay sa pamamagitan ng aking mga kapatid ng mga taong sasamba sa iyo. Kami nagpapasalamat at masaya kami. Nakikiisa kami sa libong anghel na nagdiriwang sa kalangitan. Amen. Sapagkat winika mo, isang man lamang kaluluwa ang madala sa iyong trono, libo-libong anghel ang nagdiriwang. Amen. Mula ngayon, Panginoon, hindi ito ang una at huling dalo nila, kundi ito ang paumpisa. At ako'y naniniwala ang kanilang pangalan ay nakasulat ngayon sa aklat ng buhay. Amen. Panginoon, pagpalain mo sila, looban ng karunungan, kapangyarihan, at pag-iingat, pati ang buo nilang pamilya. Amen. Sa mula ngayon, Panginoon, warm welcome para sa kanila. Amen. Nakabilang sila sa family of Yahweh El Shaddai. Amen. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Karagdagan po yung El Shaddai, salitang Hebrew, na ang El stand for God, and Shaddai means Almighty. Pag pinagsama mo siya, El Shaddai, God Almighty. Sa Bicol, Diyos na makakamhan. Amen. Sa Bisaya, Diyos na makagagahom sa tanan. Amen. Sa Ilocano, kayo nang may alam. Ayan po, thank you po mga kapatid. At sabi nga po, Magandang hapon po sa ating lahat and good afternoon Lord, Yahweh El Shaddai. Gusto ko lamang ibalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na buhay, Yahweh El Shaddai. Noong pong anniversary natin, 31st anniversary natin, noong pong sinabi nila na ako daw po ay mag-lead sa praise and worship is usually meron tayong 2 sets nangyari ngayon isa na lang kasi yung time ng natin sa venue is ganun lang, 3 hours lang, and we still have from Manila tsaka mga kapatid natin sa Hong Kong. So anyway, kinabahan na ako doon. Parang ayaw ko sanang tanggapin kasi nangyayari po talaga sa akin na pag tuwing nag-anniversary, meron talagang nararanasan ng mga pagsubok, parang ganun ba. Although, sabi ko, Lord, just give me strength talaga. And it really happens. Kasi, hindi ko akalain, ang kwento, yung anak ko, nanganak ng immature, 6 months. Ang due niya dapat is this month of March. Pero lumabas po ang bata ng January 2, 6 months. So the whole month po ng January to February, 1.5 month po, nasa incubator po siya.
And yung February 16 na yon is February 17, dineclare po na mag-discharge na sila. So, syempre, pag nag-discharge, syempre, we need money. Eh, nung nasa anniversary po tayo, na before that pala, talagang, ang isang lingkod po talaga ni Lord, no? When there are uncertainties na nangyayari sa ating buhay, si Lord lang talaga ang sandigan natin, si Lord lang talaga ang pinakapilitan natin, si Lord lang ang pinagsusumbungan natin at sa Kanya lang tayo talaga umiiyak. Kahit man nakikita nyo kami dito na umaaw ito, pero sa pag-uwi po namin ng bahay, yun po talaga, luha-luha, baling luha ang talagang So, yung time na yon nasa, talagang hindi ko rin akala na kaya yung songs na ako'y nagtitiwala sa Lord kasi talagang wala akong magawa, just to trust everything to the Lord. So, nung tamang-tama, nag-ready ako, so sinabi ko, Lord, yung mga topics namin sa retreat, yung patutuo natin, bilang isa po pang worker, ano po bang magandang ipatutuo? Kasi, sa totoo lang, hindi ako laging nagpapatutuo dahil laging ako may ginagampanan, nakikita niyo po. Although, talagang lagi ako nagpapasalamat kay Lord, maliit man o malaking bagay, pagsubok, biyaya. Ngayon, nung sa retreat namin, yun po, buhay ng isang lingkod, yung nagpapatutuo po kami, no? Lahat po kami talaga. For the first time din po nangyari yon sa Macau chapter na retreat namin, napakasarap po, maganda po. Tapos, dahil sa wala po yung preacher natin nung nakaraan at wala pa pong dumating, biyaya naman po ni Lord na ang ating mga council, sila po nagbigay ng talks. Maganda rin po yung share ng ating Sister Lorna, itungkol po sa the power of the words na you speak, no? So, ang pangalawa po, about pag-ibig, ibinitin po doon ni Sister Weng na ano na ba ang katayuan mo ngayon sa ating Diyos? Yung pag-ibig natin sa Kanya. So yun po, pinag-ninilayan ko po, pangatlo po, yun na po sabi ni Sister, yung sa talk yung believing and trusting, pagtitiwala. Yung pong, magtitiwala ka ba kay Lord kung wala kang nakikita na parang walang nangyayari, walang kasagutan sa mga prayers mo, yung gano'n, no? So on that time po ng anniversary natin, 31st, kahit po, busy po ako, nag-attend po talaga ako ng intercessory and some of us, like Sister Asel, kasi siya po ang laging nakakapunta doon kahit man po play. Tapos yung sa intercessory po, Sister Malu, Sister Beth, na-share ko po sa kanila yung about yung grandson ko, na immature siya, on the process siya, nasa incubator siya. Tapos mayroon din ikinuwento sa akin, Sister Asel, sa nangyari din sa pamangkin niya na mga immature nga din. But, sorry, he wasn't able to make it, So, lagi kong declare kay Lord na, Lord, you're the one who formed him in the womb of his mom. So, ikaw, Lord, you are a perfect God. Let him be perfect. Kasi nga, nagde-develop pa daw ang lungs niya at saka yung sa heart niya. Kaya, laging meron siyang oxygen, no? Yung sine-check po yun. Na 2 beses po siyang nasalinan ng red blood cells kasi nag-i-stop pala ang ang hihinga pag kulang, no? So, ang anak ko, although sabi ng doktor, it's good na naging normal po nung lumabas po siya. Wala po din kahirap-hirap yung anak ko. Lumabas lang siya, na as in talaga na parang 9 months normal. Although 6 months lang siya. So, kinabukasan, kailangan niyang, kasi nasa incubator, kailangan niyang bumalik-balik everyday sa hospital kasi discharge na siya. Kinabukasan, discharge na siya. Although, mabuti na lang po, umuwi sila sa amin sa Trinidad. Kasi nakatira sila sa kasi yung work ng husband niya sa Pampanga, pero nakatira sa Trinidad, umuwi po sila doon sa Benguet, no? Near Baguio City. Ngayon, nung buti nung sila nung Christmas at New Year, kaya nga po, doon siya naabutan ng yung paglabas ng baby na immature naman, no? So, nung ganun ang nangyari, everyday po, kaya ang lagi talaga pinapanalangin yung sa baby at saka sa mother niya. Kasi need strength, kasi imagine, everyday, you need to walk to go there, to the hospital, yung ganun, para i-monitor din. At saka binibreastfeed din yung baby. Pero ang nakakaganda doon, naging source din po ng milk ang anak ko. Dahil lahat po ng babies na nasa NICO, siya po yung nagsusupply ng milk niya kasi marami pong milk. Pangatlo niya actually yan na baby. O laging lalaki po. So, ganun po ang naging blessing din sa kanya doon sa hospital.
Tapos after po nung yung discharge po niya, na-advise po siya na yung ng doktor from Benguet, Baguio General Hospital, na kailangan din pong yung eyes niya. Yun yung pangalawang na-share ko on that time ng weekdays prayer meeting kami, na kailangan po talagang ma-check yun dahil sa oxygen pala na ginagamit na for a month, 1.5 month, nagkaroon ng yung mata niya. So parang to reawaken daw yung mga veins. So para makorek, kailangan idaan sa laser operation po ang ginawa. So, nag-ask din na po ako ng prayer doon sa ating intercessory, some of our members, Sister Malu, Sister Beth. And thank God talaga, dahil on that day na 24 hours, na-discharge po sila after ng 24 hours sa Baguio. And then, sa totoo lang, ang fee ng anak ko doon sa unang hospital sa Benguet is 300 plus pesos po. Ang na-avail lang po ng PhilHealth ng son-in-law ko, ang nakaganda pa, actually, wala na rin trabaho yung son-in-law ko. Kaya, me talaga, as lola, ako talagang sagad na sagad ngayon, financially, sa totoo lang. Kaya na yung sinasabi ko, can I still lead, Lord? With this all na naranasan ko, na when it rains, it pours. Kung sa biyaya, when it rains, it pours. Ganon din pala sa pagsubok, sunod-sunod, no? So, mabuti na, ma-avail pa pala, kahit naman, kasi last year lang naman, naka-avail pa yung PhilHealth niya after a year pa na pwede. So, 2 beses po nagamit yung PhilHealth niya doon sa sa Benguet General Hospital na-admit sila, nung panganak, tsaka sa pag-incubate ng baby, tsaka doon sa operation sa Baguio City, kasi nandun lang po ang specialist doon. So, 30,000 plus din po doon sa operation na yun, tapos doon sa Kriyan, na-avail po ng PhilHealth. At doon sa Benguet, na-avail po, maraming salamat din po kasi meron pala tayong malasakit doon pala sa place namin, meron palang malasakit na sila po yung nagbayad lahat. Yes. Although yun po, isinigaw po, nung anniversary natin na Lord, dito sa isang bulsa ng meron akong belo, dito sa isang yung panyo, nung pagkasabi po ni Brother Nelson na hindi po na, itong panyo po na ito, nung nasa reclamation, Luneta at saka sa Amber, talagang tinataas natin yun, tinatapon ng ganon, tapos sabay sigaw ng limot, sinigaw ko talaga, Lord, I don't know what's really happening, kasi mag-discharge sila bukas, but let it be free of charge. Sabi ko, kaya, salamat sa Diyos kasi napagtagumpayan. Although we still need, pray with me na my grandson will really grow na normal. Kasi sabi ko, Lord, pinahintulad mo ang lahat ng ito. He is yours. He is yours. When you formed him, it is perfect because you are a perfect God. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan na walang hanggan. Salamat sa kanyang dakilang awa. Amen. Lord,